And welcome po sa part 2 ng ating interview with Fire Moon, si Miss Lira Luna. Okay. Thank you pala again sa pag-join sa amin sa podcast namin today. Yeah. And then si Thank you din po sa pag-invite sa akin. no worries, no worries. Si Jem, I think may tanong ka, Jem, kay Miss Lira. Go ahead. Oo. Okay. So, ano lang, ako interested lang ako. Paano yung flow ng ng ideas ng mga stories sa'yo? Yan ba ay kasi may iba-iba tayo eh. May mga writers na kinukuha yung stories nila sa panaginip nila. Meron naman na nag-research talaga sila, tatanong-tanong sila ng mga stories ng iba, ginagawa nila ng version nila. Paano ikaw? Paano ka mostly paano ka mag-start ng kwento? Paano ka kumuha ng idea? Yes, bali ako po, depende po kasi sa sinusulat ko. Meron akong sinusulat po na meron akong pinagkukuhaan. Meron akong, katulad po ng halimbawa na lang, Monica. Bali yung si Monica po, series po ito, no? Monica ang mukha ng kamatayan. Bali kinuha ko po siya sa movie na Witch, yung Korean. Meron din Mm. po akong ginagawang, opo, meron din po akong ginagawang story na wala lang. Basta maisulat ko lang po. Wala akong outline. Hindi ako naggaganon yung kumbaga tawag ba nun outline po ba yun? Yung kumbaga kailangan 'di ba yung parang ang ibang writer kasi ginagawa nila inaano nila nililista nila kung paano nila sisimulan, ano ang ilalagay nila Ah, sa gitna, ano ang ilalagay nagpa-plot, nila sa Mm. nagpa-plot. end. Oh, ganun po sila. Oh, parang ganun po. Ako wala po akong ganun. Basta kung ano lang po yung maisulat ko, sinusulat ko lang. Bali, Random. kaya minsan yung story ko wala po siyang wala basta kung ano lang po yung maisipan ko. Mm. Katulad po ng halimbawa yung mga itong si ang lihim ng madilim na daan sa dulo ng bayan, something po, series din po 'yan. Ang ganda ng Kumbaga title. sinulat ko lang siya na wala Oh, gaganda nga ng opo, title eh. bali wala po akong ano noon, wala akong naisulat na kung sino magiging karakter ko, kung ano yung magiging takbo ng istorya ko, anong magiging takbo ng plot ko, ano ang ending, basta naisulat ko lang po Mm. So, siya. Kumbaga, oh, nagsusulat lang. to clarify that, yung ano yun, kumbaga, uupo ka, magsisimula ka magkwento, pero wala pa talagang kwento sa isip mo, yung ganun. Talagang freestyle, ganun. Opo, ganun lang po. Ang Kung galing. Wow, uupo lang ako kapag meron akong maisip, nice. parang ganun po. Ako kasi hindi. Parang wala lang. 'Di ba ako, I think I do plotting kapag alam kong mahaba yung kwento na isusulat ko, like yung magwayin, yung sabaw. Kasi ang daming character, kailangan ko silang maalala lahat. And then hindi naman ako araw-araw nagsusulat. So like usually weekends lang. Yun yung ano ko, reference kumbaga, nire-reference ko lang na ay oo nga pala ito yung pangalan ng character ko na ganito, ito yung mga attributes niya. Ito si ganito. Para ano ko naman balikan. Ikaw, Jem, paano ka ba, ikaw? Same question. Ano, out of nowhere ako eh. Masama ugali ko. Oo. Hindi, ibig Pero sabihin ko kayo doon. nalira. Ibig sabihin, kasi ako, I see, pwede na siguro tawaging intrusive, pero meron kasing mga normal na mga sitwasyon akong nakikita, pero nakikita ko yung dark side nun. So, pagka ganun, naisip ko, ay, pwede kong gawin to sa istorya. So, lagi kong bitbit si cellphone, ninonote ko lang, ito yung plot ko. Ito yung plot ko. For example, halimbawa, si Kamata, sample lang to ha, ito yung pinaka weird and random na naisip ko na hindi ko naman nagawa ng kwento, pero for example lang, diba, si Kamatayan na meron siyang alaga na na insect. Example ko lang 'yan na insect, pero tatawagin natin siyang little life. So doon ang ibig sabihin ko dun sa kwento, ano ba yung halaga ng buhay kung insekto lang? So parang ganun lang yung concept ko. So inonote ko siya. Tapos hayaan ko lang muna, hindi ko muna siya pag-iisipan. So ganun lang ako, kaya nga sa totoo ang dami kong na notes na na note na plot. Hindi ko pa Mm. siya nasusulat sa ngayon. So ganun ko lang siya. Ayoko lang ng kasi pagka sa isang storya ka nag-focus, tapos marami ka naisip na idea, lalo kang hindi makakapagsulat eh. So parang Mm. pag upo ko na lang,
tingin ako, ano ba mga naisip ko? Ito gagawin ko. Ganon, upo ako, ito gagawin ko. Ganon, ganon. May pagkakaparehas kami niya, no? May pagkakaparehas niya kami. Oo. Pero, Oo. Kaya ako mm, kasi matagal. Kasi nga, ayun, iniisip ko paano kaya pwedeng karakter ito, ano yung magiging istorya nito. Pero yung mga one-shot story or yung mga short stories ko naman, wala din. I mean, naisip ko lang or naginip ako. Kasi yun naman kami, Lira, usually ako or si Jem, if we do have dreams na, alam mo yun, weird, ikukwento ko yun sa kanya and then ano kaya pwedeng kwento oo. dito man, 'di ba? So ganun yan. So Oo. parang Tapos yun na. maliban sa panaginip, yung may mga idea na yun random na naglalakad ka lang. So makikita mo. And then yun yung kami. Oo. Pero never pa akong yung umupo nang walang nakaplan sa utak ko Mm, na isusulat. Unlike sa inyo, palang oo. random, 'di ba? Kaya matagal din ako magsulat. Okay. Mm. Okay din yun, yung ano, yung nagpaplano. Kasi ikaw kasi, iba naman si mahaba ka kasi maggawa ng kwento eh. Mahaba. Naiisip mo na yung o ako, maiksi lang kasi ako eh. Maiksi lang ako magsulat. So, Mm. isang page lang, gusto ko tapos na siya. May cliffhanger kung ganun. Tulad yung ngayon, sige, mag-share lang ako ng maiksi. Tulad ngayon, yung nakita ko lang na binanggit ko na si Anthony, pero kwento Mm. natin sa kanya. Mm. Na yung farmer ng saging na ang process nila sa pagtatanim ng saging, pinapatay nila yung lahat ng baby tree. Lahat ng nakadikit na baby tree sa mother tree tinatanggal nila. Kasi magiging parang kalaban sa nutrients ng nanay. So gano'n Mm. naisipan ko siya ng ay may dark side tong kwentong to, parang pwede ko siyang gawing character ko nandun. Nandun yung concept. Diba? So, yun, ganun ko siya, ininonote lang, inonote ko lang. Tapos, pagka nasa mood ako magsulat, titingnan ko lahat ng notes ko. Ganun Oo. ako. Parang Which nasa is gitna good. nyo akong Which is, dalawa. oo. Ganun. Oo, nasa gitna ka. Kasi ako yung the usual thing na magsusulat ka ng plot and then, yung mahabaan na. And then, Mm-mm. Pero, I do have one question din. Di ba, sabi mo, Lira, you written love stories before na. So, or even the horror, gusto ko malaman ano yung mga history nun na mga nakwento mo. Like, let's say, mag-isip Mm, ka ng isang love story mo na may history kung paano mo siya nasulat. Ano yung history niya? okay. Ako kasi, hindi ko alam kung ganito. Love story po. Ang una Hmm. ko po talagang naisulat na love story, Wattpad po kasi ako nasa Wattpad. Mm. Itong ah, baby oh, Baby Girls Gentle, ano ba yung title na nakalimutan ko na. Parang Monroado family po sila. Tapos may isang babae na na pumasok sa bahay nila kasi nang parang kumbaga pinasok siya doon ng lolo nung mga magulang nung apat na magkakapatid na yon para kumbaga turuan niya ng leksyon yung mga anak mayaman na yon, parang ganun. Okay, okay. Tapos, Ang Mm. parang ganun. Tapos hanggang sa magkakainlaban sila, yung parang nagkaroon ng saan mo kasi nakuha yung magulo eh kasi idea? Or, Teleserye yung bali datingan, ha? history nun? Oo. yung yung history niyan, bali mahilig po kasi ako sa Korean mga series. K-drama. Nakuha ko siya sa Cinderella in the Four Knights, yung mga karakter, pero yung laman ng plot hindi siya Hindi doon. halintulad doon. Bali Mm. kinuha ko lang yung mga magugustuhan kong karakter hanggang sa nabuo ko na parang yung nabuo ko siya na kumbaga ganito dapat ang gagawin ko, na dapat itong babae na to na kumbaga pag-aagawan siya nung apat na Nung apat. lalaki, parang ganun po yung apat. Ang ganda naman ni Tapos ate. tulad nga po ng tulad nga din po ng sabi ko, ito rin pong itong Monica, sa horror naman po tayo, Ah, ang Monica, yung history niyan is yung witch na na si Kim Dami ang title, kasi parang nagustuhan ko siya. Action po Korean kasi din. ito eh, Korean, no? parang kumbaga Korean din po siya. Bali
doon ko siya binase. Hindi naman yung Mm. character, pero yung personality nung bida, bali doon ko kinuha sa kay Kim Dami kasi yung character ni Kim Dami doon parang astig siya eh. Parang gifted ano Okay. siya. Ganon din po si ganon Kim din po si Dami. Monica. Mm. Si Kim Dami. Wow. Okay. At try kong panoorin yan. Witch, Yes, tsaka napakaganda po niyan. ano yung isa yung Yeah, Korean ano, Four Nights? Ano yan? yung ano, Cinderella and the Four Knights. Cinderella and the Maganda Four rin Nights. 'yun. Pero may nasulat ka na ba na Pero kasi yung kwento? mga na ano, Okay, sige. mm, Like may nasulat ka na sige bang po, go ahead. kwento na base sa kwento ng buhay mo? Wala. Ay, wala pa Wala talaga. po. Pero yung Ay. pero yung mga yung personality ko, yun po yung nilalagay ko dun sa karakter ng mga Mm, bida mm. sa istorya na Totoo. ginagawa ko kasi ano po eh, kumbaga meron po akong bilang mga writers, iniisip natin minsan na meron tayong mga iba-ibang karakter. Meron tayong matapang, meron tayong Ah, luwag tayo, meron tayong matatakutin tayo. mm. Parang kumbaga wala naman tayong ganong karamdaman na yung multiple personality disorder. Wala man Ah. tayo ganon. Pero bilang writer, parang nagkakaroon tayo ng ganon. Tama, Gano, tama. yung I mga agree. yung mga yung Yung mga yung mga emotions character na ng ano story ko, character. Oo. lahat po, emotion, kung ano yung kilos ko, kung ano yung pananalita ko, kung ano yung Galaw. personality ko, yun po yung Mm. nilalagay ko dun sa sa mga karakter ng storya ko. Usually ako pag ganyang Parang gano'n. part na, ang ginagawa ko, yung ano ako yung side character. Nandun ako sa side. Ako yung mga, like yung Mm, mga supporting. Pero yung main character ko usually, opposite siya sa kung ano yung ano ko. Kung ano yung kita ko sa sarili ko. For example, ako, 'di ba? mm, Yung makulit na seryoso at some point or hindi naman or talagang rock and roll lang. Yung karakter ko naman masyado namang seryoso, masyadong ano sa buhay. Wala siyang ano. So yun. Pero may mm, kaibigan siya na ano na yun yung ako. Tapos usually naman pag nagsusulat ako mm, ng karakter, nandun si Jem. 'Di ba man? Nandun si Jem. Saan ako lumulusot na May isa talagang part ng karakter ko na kasama yun si Jem. Or kung sino mang kaibigan mm, namin. Kung sino man yung kaibigan namin. Kasi syempre, for me, ang hirap gawa ng personality ng isang character kung hindi mo kilala yung character mo. Dapat kasi tama. kilala mo rin yung character totoo po mo eh. yan. Once Oo. kilala mo siya, madali lang siya isulat. For example, sa atin, Jem. Pag isang character medyo coops, si Frankie na Mm. kaagad. Si Frankie na kaagad sa isip ko noon. Yung mga kaibigan Oo. namin yun, bale. So yun yun, Oo. yun sa akin. Ikaw man. Oo. Ano ako, agree ako doon. Ay, mahirap kasi mag Siyempre, ako naman hindi pa ako sobrang tagal na writer pa eh. So, dumadating din ako sa sitwasyon na ang hirap i-build ng character, 'di ba? Pero ayoko din naman ng ang iba sa akin parang ayoko namang manggaling lahat sa akin yung character. Yun naman yung kaibahan ko sa inyo. Mas gusto ko Mm. na ugali siya ng ibang tao. So the way I develop that is uh, nagtatry ako makipag-usap sa sa iba. Lumalabas ako. Sabi ko kasi pag masyado ka laging yung mag-isa, horror ka talaga mabaksa. Kaya ako nasabi kanina na pag mag-isa ka pang horror mood siya eh. So meron kasi nagtry din ako mag-love story. Meron akong sinusulat na love and longing na nagiging hopeless romantic side ko yung character. Kaya sabi ko, parang, sige, yung characters ko, kunin ko sa ibang tao.
So, etong taong to, ano ba ugali niya? Paano ba siyang ganito? Anong interesting sa kanya? Siguro pwede ko gamitin sa character na to. Mas Mm. gusto ko siyang kunin sa totoong tao. Yun. Kaya medyo, minsan yan, madaldal ako. O saan ako nagpupunta, nakikipag-usap ko kani-kanino. Yun, Yung that's ano my naman, way. introvert na extrovert, ambivert, ganun, di ba? Ako, then Kahit sang side ako eh. ako kasi mahirap din talaga ako makihalubilo sa ibang tao. Which is, kay Lira, obvious naman kasi hindi nga daw siya lumalabas. Wala siya masyadong kaibigan in a personal level. But if you do Mm-mm. kasi, pag meron kang isa na kaibigan na nakakausap mo about ganyan sa hilig natin, syempre, maano mo din yun eh. Lalapit ka din dun sa tao. Mm-mm. And Or then kahit wala. makinig, kahit naman di ka magkwento, yung being listener, nakikinig ka lang sa kwento ng iba kahit na hindi mo pa naranasan or naranasan mo na may something na iba sa kwento nila eh. Hmm, So, tama. ano ko, istoryang maikse. So, nagtry ako sa sobrang gusto kong magsulat nung gano'n. Ano na, kwento ko na sa ito, Anthony, Hmm. na magsulat ng, nahihirapan ako mag-develop ng character ko. Lumalabas ako sa gabi. Tapos, kung saan-saan ako nagpupunta, tapos kung sino-sino kinakausap ko. So, one time nagpunta ako ng MOA. Doon, ano lang ako, nakikipag-usap lang ako kung kani-kanino. Tapos doon mostly nung ano ko, yung mga characters, kahit dun sa horror, doon sa anong yun, sa dami ng nakausap ko. Ewan ko ba, hindi sila natatakot sa akin. Ano Kaya mong sila, gawin yun, engaged for Lira. nakipag... Kaya mong gawin yun, Mm. Lira. Yung parang lalabas ka and then just makipag-usap sa random people. Mm, ako ganito po kasi yun. Ako, may time naman na lumalabas ako kapag may inutos sa akin. Pero usually talaga pag halimbawa ganyan nag-uumpukan yung mga kapitbahay ko diyan sa labas. Hmm. Minsan tumatayo ako sa gilid nila pero mahaba na siguro ang mga 5 minutes. Grabe Babalik na tagal ulit ah. ako, Mm. uuwi na ulit ako. Oo. 5 Kasi mas minutes. gusto ko talaga yung ano, yung Mas kumbaga Privacy. malabo. mas gusto ko kasi talaga na ano, yung parang wala lang, yung sarili ko lang kasi parang doon ako komportable. Parang Introvert Ah, ka nga. yung kwarto ko Solid. naging kanya-kanyang comfort zone ko na siya. Solid na Mm. Oo. introvert ka. Kanya-kanyang ano yan, kanya-kanyang paraan. Ako hindi lang 5 minutes eh. Yung simpleng pagtatanong ko sa driver ng jeep sa gabi, sabihin ko lang, ano kuya, pauwi ka na. Yung simpleng tanong kong gano'n, abutin pa kami 30 minutes. Nakapark na yan, nag-uusap pa kami. Tindi mo. Nakapark na yan, nag-uusap pa kami. Kasi yung ganda yung flow ng kwentuhan, ganun. Ako Pero naman, may ang mood akong parang ginagawa ko sa ayoko rin. ganun, ang ano ko, kasi ako naman hindi ko kaya makipag-usap sa random na tao. Lagi ako naka-headphones, 'di ba? Kaya ang hilig ko Mm. sa headphones, headset, earplug. Kasi unang-una ayokong kausapin ako ng tao. Kahit yung Mm-mm. magtanong lang ng direction, ayoko sumagot. Parang na-awkward Oo. ako. Ayoko ng ganun. So parang Way ko din yan. yun sa akin. Susuot ka na ng earphone para kahit walang tugtog. Hmm. Ganun, kahit walang tugtog, suot mo lang para lang wala masyadong kumausap sa'yo. Ano, merong mga moods na ganun. Yun, siguro pag artist ka, meron kang ganun. Meron na parang gusto mo ikaw lang, nag-iisip ka lang, doon ka lang sa mundo mo. Yun. Ano, So, ano yung ano, Liran? Ano lang, curious lang ako. Sa lahat naman na isulat mo na, sabi mong madami na. Ano yung pinaka-favorite mo doon? Ano po, si Monica, Si Monica ang mukha ng talaga. kamatayan. Siya po yung parang kumbaga pinaka the best sa akin na ano ko na story ko. Kasi siya po yung ano siya po yung unang storya ko na humakot po ng napakaraming comment sa mga page. Kaya para sa akin parang siya yung pinaka the best para sa akin. Oh, Na si although para Monica. sa akin lahat naman ng sinulat ko the best para sa akin. Pero nangingibabaw po talaga si Si Monica. Monica. Sa akin kasi ano parang baby mo yan eh. Teka lang guys Mm. tuloy niyo lang. May delivery lang ako. Napaka-timing nito. Oo. Ah, actually, Jem, you can end naman kasi mag-e-end na rin tayo. Pero mhm. saglit lang, ikakat ko lang to. Kukunin ko lang yung delivery. Ha?
Sorry na Lira. Okay. Or Nililibre tuloy ka sa... namin. Pwede naman. Tuloy niyo, record ko lang. I-edit ko na lang tong part na to. Okay. Go, go. Sige. May tanong din akong isa pa. Actually, ito yung last na tanong ko eh. Ah, gusto ko malaman yung ano nyo, yung insight nyo dito. Ano yung tingin mo na sa panahon ngayon na lacking yung parang kulang sa mga storya ngayon? Oh, kasi mas sa nakikinig ako sa YouTube eh. Mas ano ako, hindi kasi ako masyadong mabasang tao. So mas nakikinig ako pero meron ako man napapansin na lacking, kulang na sa story sa panahon ngayon unlike yung mga early 2000. Ikaw sa tingin mo, ikaw matagal ka ng writer. Ano yung tingin mong iba ngayon sa panahon ngayon? Iba kasi, noon kasi, sa panahon ko, sa panahon namin ha, nila, kasabayan ko, yung mga nakasabayan ko mga writer, talagang magagaling naman kasi talaga sila. Yung, kumbaga, ibang-iba na po kasi yung mga writer ngayon. Ano, kasi sa atin po, sa mga luma, nandun po yung talagang nagre-research po tayo na kumbaga Mm-mm. inaalam po talaga natin kung nagsusulat tayo ng true story ha, tulad ng mga narrator, mga ganyan-ganyan. Nagre-research, parang gano'n na talagang bago pinapasa yung mga sinusulat natin, talagang i-check pa po muna natin. Ang kulang kasi ngayon sa mga bagong writer is yung kung kung ano lang yung kumbaga kung ano lang yung isinusulat nila, parang ipinupost na lang po nila na hindi man lang nila chinecheck. Tapos pag napupunaan, parang mas kumbaga nagagalit na Nagagalit. hindi sila marunong tumanggap ng mga yung sinasabi ko nga po sa inyo na Komento. mga komento parang ganun. Yun lang yung pagkakaiba. Para nagiging iyakin yung mga baguhang writer ngayon. Hindi na sila marunong makinig sa mga senior writer nila. Kumbaga, parang ang taas na lang din ang mga tingin nila sa sarili nila kasi kumbaga madami nang nagbabasa. Yun po, parang yun ang pagkakaiba ng mga ano. Pagdating naman sa storya kasi marami ako nababasa ng mga storya po ano. Ako kasi pag nagbabasa ako hindi rin po ako masyadong mahilig magbasa. Usually, nung nauso ang mga narrator, parang mas na in love po ako dun kinig. Mas ramdam. Kapag may nababasa akong storya, hindi ko na nakikita alam mo yung detalye, detalye nung isinusulat. Kumbaga parang wala yung writer at saka yung story niya parang walang connection. Kumbaga kung magbabasa ako, parang hinahanap ko nasan yung ganito, parang may kulang. Parang Oo. ganun, yun ang hindi tinitingnan ng mga Mukhang writer ngayon. mukhang same tayo. Kulang Pareho sa nga kayo ni Jem. Hindi tatakot. kulang sa Kulang sa puso. sa kulang sa build up yung kwento. Mm. Tulad meron din akong i-share na na hindi na ako mag name drop ng libro. Pero bad trip kami ni Anthony. Kasi excited kami. Nagpunta pa siya. Sabi ko, man, may libro ako dito pag nandito ka. Pakita ko sa'yo. Hindi ko pa rin nabasa. Pero dahil medyo natagalan, so Sige. nauna ako magbasa. Nung binigay ko kay Anthony, sabi ko, pinablish to man Sabi ko, basahin mo. Nung Hindi. binasa namin, Nandito sa akin actually babasahin ko siya at gagawin ko siyang wag content na. next week. Hindi, Baka, babasahin ko siya. Content next okay. week. Book review, book So, review. oo, so, ang nangyari, sabi ko, ang panahon ngayon, pag nagsulat ng kwento, kaya hinaharap ko rin yung mga medyo luma ng mga videos eh. Kasi sa ngayon kasi, una, kulang sa pag-build ng kwento. Parang excited sila masyadong sabihin yung ending. Parang alam ko na, sabi ko parating na tong ending, alam ko na. Kaya minsan hindi ko na tinatapos. So that's one. Kulang sa yun nga yung hilot kumbaga. Pangalawa, hindi ko na alam kung ito ba ay
ito bang mga nagpa-publish ng kwento na to or nagpa-podcast is from AI ang mga kwento nila? Kasi meron na halos magkakamukha na. Magkakamukha na yung yung dating nung kwento eh. So, yun yung sa panahon ngayon, lalo na parang napapansin ko na either kulang sa detalye, ending agad, masyadong excited yung writer, or magkakamukha na sila. Nag-iba na lang ng lugar, characters, pero magkakamukha na. Due Agree. to maybe AI. Feeling ko lang kasi wala naman akong proof doon. So, yun yung sa akin. Kayo? AI generated yung kwento. Ako po, bali, parang nauso po kasi yun, no, yung parang chat GPT something, ganun. Kasi Totoo. yung, kung isa kang magaling na, ay kasi po ganito, para sa akin po kasi, no, mas magaling, sa ating mga writer, mas magaling yung mga mambabasa talaga. Kasi tayo, nagsusulat tayo. Pero ito yung mga mambabasa, dinidetalye nila yan sa mga imagination nila, yung, kumbaga, yung mga sulat natin. So para sa akin, mas magaling sila kasi kumbaga sila yung nagbibigay ng buhay eh. Mm. Sila yung Tama. nagbibigay ng buhay sa mga kwento natin. Ako bilang mambabasa, kasi may pagkakataon nagiging mambabasa din ako, lalo na kapag nagkaka-writer's block ako, wala akong ganang magsulat. Nagbabasa ako. May nabasa akong isang storya, hindi na lang din po ako mag-name drop. Sige. Go. Ano yan? Nabasa ko siya. Sabi ko, parang AI yung nagsusulat. Kasi Yung, iba po yung sinulat ng totoong oh, writer at yung iba din po gamit yung ng sinulat ng words, oo, di ng ba? yung AI. So ikaw Oo. na mambabasa, yung bihasa ka lang sa pagbabasa, alam mo na kung anong Nakakatata yung pagkaiba ng signal. totoong sulat ng AI. Wala siyang, kumbaga walang soul, walang Yun. puso, Tama. Walang wala kaluluwa. siyang Puro buhay. Hindi mo siya, siya mabibigyan ng buhay. puro Mm-mm. technicality. Kung maganda Mm. sa Ang technicality, galing. oo, ang galing, tama. Pero wala nga, tama ka doon, walang puso. Parang dire-diretso lang. Mm. Dire-diretso lang binibigay Maaano yung mo naman po details. yan eh, yung pag nagbabasa ka, nung nagbasa ako, para akong AI. Sabi ko, bakit ganito? Bakit yung parang ang ganda-ganda nung pagkakahimay niya? Wala, usually Yung may error technicality, tayo eh, tayong mga sunod-sunod, writer. di ba? Oo, ang ganda-ganda Oo. talaga. Kaya sabi ko, AI to, hindi. Ang pangit Yung na parang Oo, ganun. Pero sabi tingnan. ko, yun, hindi Nawawala dapat yung yun no. authenticity. kaya Mm-mm. ngayon, Lalo na sa mga baguhan. Tama. parang wala rin ako mapakinggan ngayon na storya. Parang konti na lang yung napapakinggan ko na tinatapos ko talaga. Hindi ko tinatapos kasi sabi ko, ramdam ko eh. Sabi ko, parang sa dami ko nang pinakikinggan, alam ko to, AI to eh. AI galing yung kwento. Though, may tulong naman ang mga applications na yan sa atin. Ako naman gumagamit din ako ng AI pero not to make story. Na nag-ano ako, tinatry ko siya, ba, yung story ko, ilalagay ko siya ibibigay ko siya kay AI, magtatanong ako ng opinion. Kasi iba kasing sumagot si AI ng technicalities. Mm. Pero kung storya mismo, wala talaga. Walang Walang laman, puso. walang laman. Dire-diretso lang. Dire-diretso lang yung kwento. Robot. Oo. Oh. So yun nga, sa akin I think I would Yun advise nga. dun sa mga dun sa mga gustong magsulat. Kung AI lang din naman ang pagsusulat nyo, wag na lang kayo. Try nyo magsulat ng talagang galing sa puso, di ba? Iba yun eh. Oh. Siguro yung mga mas lamang sa kanilang kumita kaysa magsulat. Iba kasi yung mas gusto mong magsulat kaysa kumita. Minsan nga eh. Yun nga, tama yan. Nilalabas na nga muna natin yung kwento kahit di tayo kumita kasi yun yung gusto talaga natin eh. Diba? Meron siguro yung iba gusto na kagad kasing gusto kagad nilang kumita. Kaya nawawala yung Pero puso sa pagka ganun po, parang niluloko mo lang din po yung sarili mo, pati yung narrator mo. Tama. tama. Tsaka nawawala yung puso sa sining. Yung sa Totoo sining Tama. naman. ng Wala na ang writing, di ba? wala na ang sining. Kaya, nako, Well, Hmm. ayun na nga. oo. Yan yung mga ganyan yung pumapatay yung mga Napakagandang discussion to man. Pero we are at the ends of our time.
ngayon. And again, gusto ko magpasalamat kay Lira Luna, guys. Opo. Well, madami na kasing followers si Lira. So, kami naman yun. Hindi, joke lang. Follow niyo siya. Lira, kung gusto mo may shout out ka, i-plug mo, page mo, everything na kaya gusto mong i-plug ngayon, gawin mo na. Yes. Okay po. Huwag lang politiko Hindi. Ay. Opo. Hindi, sige, Bali, sige. ano po, hello guys. Gusto ko lang po sanang i-share sa inyo yung kung pwede niyong i-follow ang aking page sa Love Story Broken String Guitar. At sa mga horror stories ko, ang kwento ni Lira Luna at saka yung sa profile ko, Lira Luna Stories po. Pwede din po bang ng narrator? Hindi. Go! Plug mo lahat. Or YT channel? Hindi po. No Opo, problem. Pwede. bali, follow niyo din po sana si Kwentong Enteng sa YouTube channel at si DM Story sa YouTube channel. Yun lang po. At pati itong, of course, lalo na ang ano na to, yung Sino Broadcast. Stories. Paki-subscribe na lang din po. Ayun, thank you. Ipopromote tayo ni Lira Luna, men. Diba? Yes po. Oo. Thank you. Oo, thank you. Ikaw, Jem, Oo. gusto mong i-shout out, ipa-plug, ano bang aabangan natin sa Sino or sa'yo? Ano siguro, yun lang, abang lang kayo kung magpo-post pa kami ng marami pang stories. Marami tayong, nakapendig pa sa ngayon, syempre may unti-unti tayong unti-unti yan. So, pwedeng i-post na namin siya ng story or i-diretso podcast namin. So, abang-abang lang tayo. Tama. So, like, follow, subscribe sa YouTube channel namin. Thank you guys sa pakikinig and nadadagdagan na yung subscribers natin. Nagulat ako sa isang video natin merong almost 600 na pala siya ngayon. O magsi 600 plus na siya. Nagulat ako dun. So, thank you din sa mga sumusuport. Rest assured na marami pa kaming ipopost at i-share na kwento sa inyo. And again, thank you, Miss Lira Luna, sa pagpapaunlak sa aming Yes po. imbitasyon. Thank you Topa din po. Tagalog. Na, Thank you. sana maulit. Alright. Thank you guys. Thanks. Pahinga na tayo Yes po. tonight. Enjoy your weekends. Thank you din po. Thank you. Thanks, Jem. Salamat sa pagsama. Okay. Salamat Thank sa lahat. you. Thank you. Okay.